Yung mga PhilAm na gustong umuwi sa Pilipinas para mag-retire or yung mga overseas workers natin, ano ba yung advantage, disadvantage, at ano na nangyari dun sa dating mga pinag-usapan natin? Yung pinag-usapan natin nung inumpisahan nating discussion na to, 2 years ago pa yata, no? Yes. And ito nga, ini-encourage ko yung mga pasyente natin na naka-base sa Amerika, lalo na yung mga seniors na kung ang income natin or ang pension natin is not enough, at saka wala tayong suporta sa Amerika, i-consider nila sa Pilipinas. No? Kasi medyo mas marami tayong suporta doon. Alam kong ang mga concern natin is yung healthcare sa Pilipinas. Marami naman tayong magaling na doktor dito. Ang kailangan lang, bago tayo umuwi sa Pilipinas, i-prepare natin. Ano bang mga kailangan ko talaga sa Pilipinas, no? Kailangan ko bang dalhin lahat ng mga medical records ko? Ano ba yung mga gamot ko? Ililista ko lahat yan. Ano? Nagawa ko na ba yung mga preventative care na kailangan kong gawin para hindi ko na problemahin sa Pilipinas yan, no? So, ang una, kinakatakot nila is parang kulang ang pera nila for the US. Paano yun, Doc Benjun? Parang kulang ba ang pension or hindi kakasya? Karamihan naman doon, they have enough, no? Pero kung gusto nila ma-enjoy lalo yung pera nila, ang nakikita natin, ang average siguro ng mga pension ng mga Pilipino dyan is pumapatak ng 1,000, 2,000, 3,000, no? Let's say 2,000. So, mga 110,000 pesos 110,000 per month. per month yun. Sa US, medyo maliit yun. Sa US, hindi karamihan yun, no? You have to consider ang renta doon. Sa amin lang, sa Nevada, Okay, rent. yung isang kwarto, siguro makakukuha ka ng 700, 1,000 sa isang kwarto. Pagkatapos may kailangan ka pang bayaran, 1,000 ang rent. Correct. US dollar per. So, 55,000 na wala na. Naubos na So, yun. 55,000 na lang ang pangkain nila, ang pang... may gamit. pangkain ka, may panggasolina ka, Oo. may bayad ka sa sasakyan. Sarili mo pa lang yan. So, mahirap pagkasyahin. May gamot ka pang binabayaran. Okay. So- Magkano binabayad nila sa gamot nila doon? Hindi ba parang subsidized na? Well, kung ang income mo is nasa Medicaid bracket o yung mga $15,000 pababa, may subsidy ka sa gobyerno. Yun yung mga Medicaid na insurance. No? Pero pwede mo lang gamitin sa Amerika yon. Doon sa bayan, doon sa state mo lang na tinitirahan. Pag inuwi mo sa Pilipinas, yan mawawala. So, yung subsidy na yun, makakatulong sa gamot mo, makakatulong din sa mga iba-ibang needs mo na pangkalusugan. So, ang hirap pagkasyahin ng 1,500, mga 2,000, pwede na sigurong i-stretch yun. Pero paano gusto kumain sa labas? Ano naman yung pang-telepono mo? Paano naman yung bayad mo sa sasakyan mo? O pang-Uber mo? Paano naman yung pang-panood mo ng sine? O pang-casino man lang? Pero yung since last time nag-usap kami, pwede po kayo magtanong Merong mga questions sasagutin natin mamaya. So, mula nung last time nag-usap tayo, Doc Benjun, sabi mo around 300 of your patients bumalik na sa Pilipinas? May siguro 300 na pasyente ko na nagpaalam at pwede ko bang i-try sa Pilipinas, no? Marami naman doon is 300 masaya. na. Maraming Para masaya. Pumunta sa, sabi mo, may Clark, may Baguio, may Cebu. Yan ang gusto nilang area. Marami kadalasan kung saan sila lumaki. Kung saan yung komportable sila na community. No? Andun yung support nila eh. Which I encourage, no? Kasi kadalasan, therapy nila yun eh. Karamihan doon sa mga pasyente namin, nalulungkot. Yun ang pinaka-common denominator na nakikita mo sa mga senior na nasa Amerika. No? Na nakikita ko. Palagi nila sinasabi, eto, nag-iisa ako, may pera nga ako, kumakain nga ako, may pambili akong gamot. Pero yun lang, araw-araw na ginawa ng Diyos is nasa bahay sila o nasa Mag-isa. casino, nag-iisa, naghihintay na dalawin sila ng kamag-anak nila. Ay, hindi O ng- madadalaw, malayong state eh. Maaring ganun, o kaya kahit na yung nasa kasama na city nila, ba't may trabaho rin yung mga anak nila? May mga binubuhay din yan, may mortgage din yan, may mga anak din na pinapaaral. Kung minsan, ang common sinasabi nila, ayoko nang abalahin yung anak ko. Kasi may binabayaran din yan.
So maraming disadvantage nakikita nila. Tsaka hindi ba parang dahil walang nakakausap, mas prone sa Alzheimer's, dementia? Yun na yung napapansin marami natin. kaming nakikita eh. Pag dahil sobrang mag-isa, walang kausap, nawawala yung pag-iisip. Pero pag nakausap niya yung mga kamag-anak niya dito, ay mababalik, makita yung mga apo at iba, di ba? Bumabalik yung brain nung senior. Yung social isolation na nakikita namin sa pasyente namin, yung mga anak na nag-decide, sabihin nga natin, subukan nga natin iwi sa Pilipinas yung magulang natin, no? And they tend to be depressed. Yung pala, yung depression nila is ayaw lang magsalita. And it may be a sign of protest din ng mga may edad na pasyente namin. Pag inuwi dito, andaldal daw. Kausap nila sa Facebook, kausap nila sa Viber, biglang nagsasalita na, biglang nagbiyabiyahin na kung saan-saang lugar na gusto nilang dalawin dito sa Pilipinas. Na dati sa Amerika, na-isolate sila. So, daig pa ang anti-depression nito, daig pa yung anti-anxiety medication nito. And napapansin mo, since active na sila, pati yung mga health nila, pati yung kalusugan, pati yung sugar control, pati yung blood pressure control, is nag-i-improve na kasi hindi na stress palagi inside them. Ayaw lang siguro mag-complain dun sa mga anak nila. Tsaka normally, pag senior ka na, gusto mo balikan yung dati, di ba? Correct. Kung saan ka lumaki, nandun yung memory mo, yung long-term memory. So, marami silang, I'm sure maraming gusto umuwi. Ang nagpipigil lang yung gasto sa healthcare, saan magpapa-check up dito. At may nag-comment, baka, I think, it's too hot in the Philippines daw. Yun na sabi niya. Well, kasama na siguro yun, no? Mainit talaga eh. Pero kung may arthritis ka, maganda dito. yeah, Oo, kasi pag sobrang lamig, di ba? Yeah, Mahirap din yung yung winter months, nako. that's true. Mainit dito and naramdaman ko nga kasi galing ako sa Las Vegas. Pero sa Las Vegas ngayon, saksakan din ng init, no? Kaya lang yung humidity dito is medyo mas nakakasakal ng konti. Pero again, tama yung sabi mo, yung init is sandali lang yan eh. Kung minsan nakaka-adapt yung tao. Importante may electric fan tayo. O kung malapit tayo sa Kung may dagat. aircon ka dito. O kung may aircon ka. Or sa mall. Kung malapit ka sa dagat, then may natural na aircon ka doon. So, mas, it's kung ano yung mga kailangan natin, then we just have to adjust it. Meron namang area mas malalamig eh, di ba? Correct. Sa Baguio siguro, para kang may aircon yung buong city na yan. O sa Tagaytay. So, ano naman yung yun ang advantage, di ba? So, marami pa silang concern eh. May nag-comment about parang walang kwenta daw yung dollar kasi dollar din ang bayad. I'm not sure. Hindi ko maintindihan. Baka yung sa US, dollar din ang bayad. Kung i-convert mo sa peso dito yun, malaki yung dollar nyo. Lalo na ngayon, mababa ang peso. Mababa ang peso. So, tuntuangang gumastos yung mga anak ko ngayon dito. Mura lahat. Like, compare mo lang yung mga Jollibee, McDo dito, compare doon, di ba? Yun ang... Magkano ba Jollibee, magkano ba McDo doon? Ang McDonald's doon, siguro yung pinakamura is mga $4, $5. Pag it's up to $7. Mga 300 pesos na yun, almost. Yeah. Or mas mahal pa yung mga pack, yung... Dito, McDo, baka 150 eh. So, medyo half price o wala pa? Half the price. So, mas malaki yung value ng pera nyo dito. Yung mga kamag-anak dito sa Pilipinas, syempre takot din sila pag sasabihin ng kamag-anak nila, uuwi na ako. 'Di ba? Diyan kami titira sa'yo. So, how would you assure yung mga kamag-anak dito na i-welcome? Well, ang advice ko doon sa mga pasyente ko, na bago kayo umuwi, siguraduhin nyo muna na may sasalo sa inyo o kung walang sasalo sa inyo, make sure na meron kayong mauupahan na titirahan nyo na enough para pang sustain nyo sa buhay nyo. So pag umasa ka doon, kaya yung mga limited lalo, yung mga less than 1,000, you can see pasyente na less than $1,000. So siguro wala pang 50,000. Pagkatapos ang kamag-anak nila dito is so dependent sa kanila, mauubos lang yun. So ang ina-advise ko sa kanila, kung may subsidy ka sa gobyerno sa Amerika, mauubos lahat yan
baka hindi ka na makapagpadala lalo doon sa mga mag-anak mo na nangangailangan sa iyo. So I would suggest na siguro dito ko na lang, mas maganda dito. Kasi kahit mga kumukuha ka ng pension na 1,000 sa probinsya mo, kung lahat naman ng kamag-anak mo is nag-aabang sa iyo, Pinapadala mo rin dito. oo, walang mangyayari. Baka mapilitan ka lang bumalik sa So Amerika. sa 300 patients mo na nagpaalam, kamusta naman sila dito? Saan sila pumunta? Ano experience nila? Meron mga pasyente na hindi natuwa. Pero konti lang yan. No? Kasi sabi niya, na-disappoint ako. Kasi yung healthcare hindi maayos. Hindi Kas- daw maganda healthcare. Yung healthcare. Like sa Clark, I think may medical city May medical doon. city na doon. Pagkatapos marami tayong magaling naman na doktor dito at saka yung mga hospital na maayos naman. So, bumabalik sila doon. And sinasabi naman nila sa akin na disappoint ako. Pero karamihan doon sa mga kaya pang at saka alam nilang mag-navigate sa healthcare dito, mas masaya sila dito. Wala silang ginawa kundi mag-travel lang. No? Lalo na kung nasa north ng mga pasyente ko, from Clark, lilipad sila sa Taiwan, lilipad sila sa Thailand, lilipad sila sa Vietnam. Every month, kung minsan, lumilipat lang sila ng lugar. Pagkatapos babalik sila sa kanilang probinsya. So, mas mura kasi Philippines, Asia na rin eh. Mas malapit na. Correct. Mas mura na lahat kaysa sa US, balik-balik pa. Correct. Oo. So, anong reason daw? Bakit yung iba, yung healthcare, meron bang malalang sakit? Di ba sinabi mo naman na ang gagastusin ng PhilAm sa hospital sa Pilipinas ay babayaran ng US? Babayaran kung emergency. Libre emergency. pag emergency. Let's Pag say, emergency. heart attack. Pwede kang ma-reimburse. Kunin mo lang yung resibo mo. Dali mo sa insurance mo, i-reimburse sila. Depende kung ano. Kadalasan yung Medicare Advantage, nare-reimburse sila. Yung mga privatized na Medicare, sinasabi na. So, let's say, pwede nila pero gagastusan mo na dito. Yun lang. Kailangan nyo munang gastusan dito at saka kayo re-reimburse to. Yung mga maintenance medicine nila, anong mangyayari? Mababayaran ba o bibili sila dito sa Mercury, Watsons? For now, ang ina-advise namin sa aming mga senior, magbaon na kayo ng kahit na 6 na buwan. No? Makakakuha sila ng 6 na buwan sa US? Inaalaw naman ng ibang insurance yun. Hindi lahat. Ah. So, and then, for them to try, subukan nyo muna yung 6 na buwan sa Pilipinas. Kasi doon sa Pilipinas, kung magustuhan nyo, and yung iba nga, sinasabihan ko, wag muna kayong bumili ng bahay. Kasi ayokong sisihin nyo ako na tinulak mo kami dito sa Pilipinas. So, wag mo na bibili ng bahay or ng condo o mag-rent muna sila. Subukan muna nila kung eto ba talaga Mag-rent muna sa condo ng ilang, I think condo mas madali. Yeah. Or doon sa kamag-anak nila. sa kamag-anak nila. Kasi kung hindi mag-work, then at least makakabalik pa rin kayo at hindi kayo mahirapang magbenta ng bahay niyo dito or condo niyo dito. Covered daw ba colonoscopy by government? Yung question about colonoscopy, kung covered na sa... Tingnan ko yung mga tanong po ninyo. Sige. hindi covered ang colonoscopy pag dinala mo dito sa Pilipinas. Every 5 years naman yung colonoscopy. Ngayon, ibinaba nila, every 7 to 10 years na ang recommendation nila. Every 7 years na. So, 7 years naman. Yeah, pero again, ang kino-cover ng mga insurance kadalasan kapag emergency. Kasi kung nag-bleed ka, that's emergency, then they will cover it. Pero kapag ano lang for preventative, and we tried pushing the insurance sa Amerika Na i-cover dito. i-cover ba? Pero unfortunately, they're working on it and palaging they're working on it. So I would not there kasi baka hindi i-cover sa emergencies pag sinabi nag-chest So, pain ka. hanggang emergency pa lang ang covered. Correct. So, ang hinahabol ng mga PhilAms, pati yung mga outpatient care. Yes, yung Hindi ba advantageous for the insurance sa US na makauwi dito? actually we tried to push it sa insurance sa Amerika na can you cover yung mammogram, yung colonoscopy at saka yung mga pap smear natin doon, pati yung mga bone density. Kasi kailangan din yun ng mga insurance, lalo na binabantayan nila yung tawag namin na metrics. Pag ginagawa namin yung mga colonoscopy, yung mga mammogram na yan, binibigyan nila kami ng star rating.
na sinasabi. Pero doon sa US, covered siya. Covered siya. And that's why I always encourage yung mga pasyente ko, gawin nyo na bago kayo umuwi sa Pilipinas. Gawin nyo na yung heart test nyo bago kayo umuwi sa Pilipinas. Kasi i-cover lang nila yan kapag nag-chest pain ka na emergency na na-ER ka dito sa Pilipinas. Pero kung hindi, gusto ko lang magpa-stress sa Pilipinas kasi gusto ko maniguro, baka hindi cover yan. So, ano naman yung mga success stories na umuwi na nandito na sila? May mga pasyente ako na umuwi dito na ayaw nang bumalik. Lalo na yung mga pasyente ko na wala nang nagmamaneho sa kanila doon. Na kahit na yung mga closest na kamag-anak nila, hindi nila masahan na ipagmaneho sila sa clinic na magpa-check up. Nadalin sa cardiologist sila o sa gastroenterologist. Sa US to. Oo. Na hindi man lang sila madala sa casino o doon sa libangan nila, no? So kapag gano'n na yung sitwasyon, siguro mas maganda, may mas mag-aalaga pa sa Pilipinas. Kahit na yung yaya doon, mas aalagaan ka pa kesa dito walang nag-aalaga sa'yo. So, tsaka ang isang advantage dito lang ewan ko lang nakikita ko, parang pag senior ka dito, pumunta ka lang kahit anong Starbucks, anong mall, or umupo ka lang, tumawag ka lang kahit sino, pwede kayo mag-usap ng 1 hour. Di ba? Parang kahit sino pwede, parang, hi, kamusta? Libre kita ng coffee, usap tayo. Mabilis yung kausap. kaya yung mga pasyente ko na depressed sa Amerika, Marami ka makakausap dito. pag umuwi dito, yung kapitbahay lang ang therapist nila. So yung kapitbahay nila, lumabas lang sila sa karinderya. May kahuntahan na sila doon. May kakwentuhan na Kasi sila. importante may kausap na tunay na tao eh. Kapag masisira yung brain pag walang kausap. Kapag ang tao walang kahuntahan o walang kausap, nasa loob ka lang palagi ng bahay, ang iniisip mo na lang kung ano yung nararamdaman mo. O kaya hindi mo na naalagaan, kakain ka na lang kung ano yung mga kainan mo. Kasi naiinip ka andun yung pagkain, yung libangan ko yan. Kung kayo lang mag-asawa, mag-aaway lang kayo. Kadalasan, ganun na nga siguro. Marami nga napaparanoid eh. Ganun Diba, na may yung iba napaparanoid sa US, bibili pa ng baril, naisipin nila may lalaban na sa kanila. Isipin mo na lang, nasa isang kwarto lang kayo, nag-uuntugan kayo palagi, magki-criss-cross palagi. Bakit sa Amerika hindi ganun kadali makipag-usap sa tao pag nasa mall o nasa ibang lugar? Parang hirap na magkaroon ng... Siguro kultura natin Hindi tayo yung open na lalapit doon para makipag-usap. Unang-una, yung mga senior na makasama nila, hindi rin kampante yung mga Pilipino Hindi ko alam, sa langwahe siguro. Lalo yung mga senior natin, naiaalangan sila makipag-usap doon sa mga senior doon, lalo na kung puti. Okay naman, open naman sila doon. Kaya lang, it's a kultura na mas kampante sila na ang kausap nila is Pilipino rin. Sabi ng isang watcher, time is gold, doctor. Ano ibig sabihin ng time is gold? Sayang, maiksi na lang oras, umuwi na. Ano ba yung point? Or ano? Ang point lang namin doon is sa Amerika na andun ang pagkain, andun ang sasakyan, andun ang magandang bahay, pero malungkot ka. We can extend ng extra ilang taon yung buhay natin dahil doon sa gamot, dahil sa check-up mo, dahil doon sa pagkain, dahil sa mga amenities natin. Pero masaya ba tayo? No? Or kung ang winawari nyo, uwi dito sa Pilipinas, pero iksi yung buhay nyo dahil kulang kayo sa support, sa gamot, sa check-up, pinamimili ko palagi yung pasyente ko. Gusto mo bang extend yung buhay mo? Pero pinakamalungkot na yung mga golden years mo. O kaya, nasa Pilipinas ka nga, sabihin mo medyo kulang ng suporta sa gamot o sa medical, pero ito yung mga last year na pinakamasaya ka. So it's for them to choose. No? Kadalasan, magkakaiba yung sagot sa akin ng pasyente. Pero so far, lahat ng umuwi dito, karamihan, hindi naman lahat, karamihan, masaya siya, maganda yung experience sila. Meron lang ako naiisip, ewan ko kung appropriate. So yung mga pagpunta dito, hindi sila ganun ka-happy sa medical care. Siguro sa hospital at iba, nakita nila siguro mas high-tech sa US.
Pero hindi nila alam, more than 50% ng kababayan natin, hindi nga makatungtong sa hospital eh. Hindi nga makapunta, hindi nga makapa-check up eh. That's true. 'Di ba? Hindi nga sila makaabot lalo na kung private, 'di ba? So, anyway, pag nandito naman kayo, makita niyo yung mga ibang kababayan niyo na sa kalye, mas kawawa. I think ano rin 'yun eh, therapy rin 'yun. Marami kayong matutulungan dito. That's Oo, true. Kahit $1 lang, malaki na 'yun. $1, 55 pesos dito. Tuwan-tuwa na yung kababayan natin sa 55 pesos dito. Lalo na yung impact na ibibigay niyo sa community, sa baryo niyo, no? O sa may tao niyo. tulong. Tsaka hindi naman ata lahat $2,000 lang ang No. pension. That's minimum, di ba? Yan ang kadalasan, 1,000. Pagkatapos may mga pasyente ako na up to $8,000, $10,000 pa nga. Ano yun, mga military? Or May nurse doon, merong mga federal worker. Yung mga doktor na nagre-retire dito. federal worker, malaki ang pension. Malaki ang mga pension. Yung mga sundalo, malaki ang mga pension yan. Kaya marami nagsusundalo sa US. Ang ganda ng benefits. Mahina yung 3,000, 4,000 dyan. So, Hindi ko magkano sinasabi, ano nila? baka malaman ng mga kamag-anak nila. Ano. Pero ang laki ng pera nan pag inuwi nila dito. Baka narinig na nila. Kaya Ay, nako. Hindi naman lahat lang hihingi dito. Konti lang. Sa 10 kamag-anak, tingin ko naman siya mabait, di ba? Isa lang naman manghihingi. Hindi, bigyan mo konti. Wala namang kaso. Eh. pero magandang kailangan ko lang Naging problem ba yan pagdating dito, hingi, naubos yung pera? Well, Is that an issue? Meron mga pasyente na ganun. Sinasabi sa akin, pag uwi ko doon, ubos na yung pera ko. Pero nasa inyo po yan eh. Sinasabi ko lang sa kanya, dapat ilatag mo. Ito, fixed income ako, ito lang yung dumadating sa akin na pera. Huwag mo nang i-bloat. Huwag mo nang sabihin sa kanila, ilibre ko kayo araw-araw kasi hindi talaga magkakasya yan. You have a personal insurance to pay. Anong meaning yun? Okay, sa mga test. Baka sa ano to, sa US may personal insurance. Sa Canada daw may mga libre. Syempre sa Canada. Meron taga Canada dito na maganda yung ano. For other countries, sa tingin mo, same advantage din naman, di ba? Same advantage din. You know, it may be galing ka sa Europe, tsaka mag-decide ka na umuwi dito kasi kadalasan dyan, pag pumunta sila sa ibang bansa, limited ang mga kamag-anak doon sa bansa na yan. Ang mga unang kamag-anak nila, yung mga anak lang siguro nila, busy rin yung mga yun. Kuminsan na-isolate sila. Hindi sa pagiging morbid pero sa naririnig ko sa mga kamag-anak namin kakilala sa abroad, iniisip rin nila pag later on, pag wala na sila sa mundo, saan nila gusto mailagay. 'Di ba? Minsan gusto nila kasama yung nanay nila. Parang minsan gumagawa pa ng simbahan dito o sa church nilalagay kasi dito, 'di ba? Parang pwede yung ganun eh. Marami iniisip din yung ganung mura lang dito. May mga pasyente ako na doon na sila kasi bago pa lang sila pumanaw, bumili na sila ng lote Sa US? na Memorial Park. At saka andun yung mga anak para dalawin. No? Okay. Pero meron naman mga pasyente kami na galing sa mga ibang probinsya na gusto nila kung saan sila pinanganak. Kasi doon na nilibing yung mga nanay nila. Correct. O yung mga kamag-anak nila, doon na rin sila. At meron pang tigas, dasal sa kanila doon. Oo, pwede mo pala, minsan yung mga simbahan, pumapayag din sila nandun eh, yung mga simbahan natin. Correct. Merong mga parang, yung square lang na parang urn lang. Earn lang, oo. Pwede ba daw mag-avail ng PhilHealth kung dual citizen? I'm not sure kung, Hindi ko po masasagot yan. I'm not sure kung po pwede. But may mga pasyente ako na may PhilHealth. Mga Amerikano yon na nag-dual citizen. So, dito na sila nag-retire. So, I think yung dual citizen. Pwede work naman pala. nila muna i-try dito, di ba? Correct. Ano final words natin, Doc Benchun? I'm sure marami maengganyo. Tsaka nandito ka madalas, nagse-set up ka rin dito ng something? Yeah, we're trying to work on few things dito. Lalong-lalo na yung support para sa mga pauwi na senior. No? Hindi ko alam kung kailan mangyayari yan. Kasi we are starting to see yung problem na pag uwi nila dito, saan ko pa kukunin yung gamot ko? Sino bang tatanungan ko nung gamot na to kung available ba? No? Covered ba to o hindi?
Yun sana yung pangarap namin, no? But I don't think it's gonna happen soon. Pero yun, nililista pa lang namin kung ano ba yung mga need ng mga senior natin. Karamihan naman ng generic meron dito. Yung same brand. Correct. I think yung mga, if ever, yung mga newest medicines lang na ang wala pa dito. Yeah, Pero karamihan, yung mga basic, halos karamihan ng nire-reseta naman namin sa Amerika is generic din. So kung ano yung mga generic na yun, ay see to it na meron kayo dito sa Pilipinas. halos lahat meron dito. Oo. Kasi ang hirap ng switching. Kaya lang kami, nahihirapan kami kasi dito sa Pilipinas, kadalasan branded. Pag uwi dun sa Amerika, kailangan namin i-convert yun dun sa generic. So siguro, ang advice ko lang sa karamihan nating umuwi dito at nagko-consider na umuwi dito, siguraduhin nyo lang na dala nyo yung medical record nyo pa uwi dito at saka magi kayong proactive. Pagdating nyo dito, hanapin nyo kung ano yung pinakamalapit na ospital. Mag-establish na kayo doon sa doktor na primary care physician na pwede nyong asahan. At huwag na kayong umasa na i-schedule kayo. Kayo na yung gumawa ng schedule every 3 months. No? At kung magka-emergency man, alam nyo na kung saan kayo tatakbo. Kundi madi-disappoint kayo. Last question, maraming PhilAm doctors, di ba? Sa US. Karamihan ba sa kanila ganito rin yung opinion na ine-encourage nila yung mga seniors umuwi or ano or basically yung group mo lang, Doc Benjo? Marami rin siguro. But karamihan dun sa mga kausap ko, medyo yung concern nila about the healthcare dito sa Pilipinas is tinatanong kung meron ba silang supportan. Kaya ini-emphasize ko palagi, kayo dapat maging proactive dun sa kung covered ng government, ng Philippine government yung mga basic. Para may dagdag tulong. Magdagdag tulong. Pero wala. Pero I think yung need... Medyo kulang doon. Walang. Oo. Yung free colonoscopy, free mammogram, yung mga gusto. Yung supply sa medicine, subsidized. Yun ang complaint nila. Yun ang reality eh. Pero kung konti lang naman ang gamot nila, malaki naman yung pension nila, meron ding advantage. So pros and cons. Yeah, I think yung gamot nila, it may be covered pa rin kung iuwi nila dito for 6 months. Or pwede na extend ng 1 year. Kaya lang ang problema nun, hindi lahat ng insurance is nagbibigay ng ganun. Or magbalik-balik na lang sila. Which is ganun ang ginagawa ng karamihang pasyente ko. Balik-balik. 3 months dito, uwi, tapos 3 months, 6 months dito. Umaabot sila ng 1 taon. Di ba alas isang pareho taon. na rin, nandito na rin sila. Kung minsan, pinadodoble ko na lang yung dose, hatiin nyo na lang. Pagdating nyo sa Pilipinas, para ma-stretch nyo yung gamot. Okay, thank you very much, Doc Benjun. Final words sa ating yung mga nag-iisip, napaisip mo sila ngayon. Hindi naman ganun kahirap umuwi rin dito sa Pilipinas. It's something to consider. Hindi, again, uulitin ko, hindi para sa lahat. Pero para doon sa mga pasyente na wala na rin suporta dyan sa Amerika o kung sa England man or sa Europe man, i-consider nyo to. And bago nyo i-consider, siguraduhin nyo muna, subukan nyo muna bago kayo bumili ng bahay dito. Siguraduhin nyo kung makakarenta muna kayo para matest nyo lang yung water. And kung magusto nyo talaga, then it's for you to decide. Okay, thank you very much.